buy and hold forever. Sinasabi, di ba, naririnig natin lagi kay Warren na just buy and hold forever. Parang yung sinasabi niya na and diversify. Sabi ni JC, maganda kasi talaga pakinggan. You just buy and hold good companies and then you diversify your risk. Diba? Ilang mga companies, ikalat mo dyan yung portfolio mo. Pero when you look at the portfolio of Berkshire Hathaway, sabi niya, most of the time, hindi naman equal yung weight ng mga stocks na hawak nila. Most of the time, merong isa, dalawa, or tatlong stock dun sa buong portfolio nila that comprises 60% or more than 60% of their total portfolio, diba? So sa context ng diversification, hindi siya pasado. It's concentrated dun sa tatlo lang. 60%, 70% ng portfolio mo nandun lang sa tatlo eh. So concentration. Okay? Kasi si Tito JC, sabi niya, you have to concentrate your funds on the stocks na may potential. Natingin mo, nandun yung flow ng capital and all, diba? Puruhan mo in short. Huli. Kasi pag masyado mo siyang kinalat, ang ninipis, halimbawa, meron kang 25 stock, nilagyan mo ng equal weight yon. Pag may lumipad doon, yung may potential, hindi mo napuruhan, hindi mo nakuhanan ng volume, hindi magpe-perform na maganda yung fund mo. So, sinasabi niya, pumuro ka doon sa mga stocks na may potential. Get volume. So, kaya sabi ko, nga no, even if si Warren, yan sinasabi niya, buy and hold forever, yun lang yun daw yung naririnig kasi natin kasi maganda sa headline. But you know Warren Buffett, maaga si Warren sa BYD. Diba? One of the earliest investors sa BYD si Warren. And then, take profit siya, di ba? Nagbebenta po siya, nagte-take profit siya. The problem is if hindi mo inaral, you just be the Warren Buffett, buy and hold ka. Jollibee, bili ka ng 200, buy and hold. Umabot ng 300, buy and hold. Ngayon, magkano Jollibee?